Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa support. Nagiging isang problema ang usaping support lalo na sa mga mag-asawang hiwalay na. Ito yung tanong ng isa nating viewer. Attorney, magandang gabi po. Tanong ko kung naghiwalay na ang mag-asawa kong anak, may karapatan ba ang anak ko sa sweldo ng asawa niya? Pakisagot po. Mga kaibigan, bago natin sagutin ang tanong, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Paki-like na rin ang ating video kung nagustuhan po ninyo at kung meron din kayong comment, meron kayong mga observation, please isulat lang sa ibaba. At i-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Ano ang nakasaad sa ating batas tungkol sa obligation ng mag-asawa? Sa ating Family Code, Article 68, ito yung nakasaad. Ang mag-asawa ay may tungkuling manirahan ng magkasama, pairalin ang pagmamahalan, paggalang at katapatan sa isa't isa at magbigay ng tulong at suporta sa isa't isa. The husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. Ganon din nakasaad sa Article 194 na ang suporta ay sumasaklaw sa lahat ng kinakailangan para ikabubuhay, tirahan, pananamit, medical na pangangalaga, education at transportation alinsunod sa kakayahang pinansyal ng family. Mga kaibigan, maliwanag dito sa ating batas na kailangan ang mag-asawa ay dapat magbigay ng support ng bawat isa sa kanila. Ang tanong, saan dapat manggagaling o kunin ang support? Una sa conjugal o kaya community property ng mag-asawa. At kung walang pagkukunan na conjugal o community property, kukunin ito sa income, kukunin ito sa kita ng mag-asawa. At kung hindi naman kasya yung kita ng mag-asawa, kukunin ito sa exclusive property ng mag-asawa. Ito ay mula sa sariling pag-ari ng bawat isa sa mag-asawa. Paano kung hiwalay na yung mag-asawa? Tulad ng tanong ng ating viewer. Ang paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi nangangahulugan na wala ng obligation ng mga mag-asawa na suportahan ang bawat isa. Ito ay kung hiwalay na walang court order, walang legal separation. In short, kung walang court order para sa legal separation, may obligasyon pa rin ang mag-asawa na suportahan ang bawat isa. Kaya marami rin yung mga nagtatanong kung magkano ang dapat na maging suporta. Ang halaga ng suporta ay depende naman sa pangangailangan ng humihingi ng suporta at depende rin sa kakayahan ng nagbabayad ng suporta. Ito yung sabi ng ating batas sa Family Code, Article 201. Ang halaga ng suporta sa mga kaso ay dapat na ayon sa pinagkukunang yaman o kakayahan ng nagbibigay at sa mga pangangailangan ng tumatanggap. Yan ang sabi ng ating batas. Halimbawa, kung si Maria ay humingi ng suporta, gusto niyang humingi ng suporta sa kanyang asawa na si Juan, ang halaga ng suporta na kanyang hinihingi ay 20,000 kada buwan. Pero si Juan, maliit lang ang kita. 25,000 lang kada buwan ang kanyang kita. Hindi naman siguro makatwiran na 20,000 ang suportang ibibigay ni Juan kay Maria dahil wala nang matitira sa kanya. Hindi na siya mabubuhay. Yan ang ibig sabihin ng depende sa pangangailangan ng humingi ng support at depende rin sa kakayahan ng nagbibigay ng support. Kaya ang support ay depende naman sa situation. Pero maaaring magbago ang halaga ng support depende sa kalagayan o situation. Maaaring tataas, maaaring mababawasan ang support dahil maaaring si Juan, kagaya ng binigay nating example, ay lumaki ang kanyang kita, dapat tataas din ang halaga ng kanyang support.
na ibibigay kay Maria. Karaniwan ang support ay magsisimula mula sa araw ng pag-demand o paghiling ng support. Kaya dapat na yung mga gustong hihingi ng support, dapat na magpadala ng demand letter at hihingi ng support. At meron din mga situation na hindi na dapat magbigay ng support. Isang situation ay kung ang humihingi ng support ay mas malaki pa ang kita kaysa sa hinihingan niya ng support. Halimbawa si Maria, ang kanyang kinikita ay 50,000 pesos at ang kinikita naman ni Juan na kanyang asawa ay 20,000 pesos, bakit pa naman hihingi ng support itong si Maria? Mas malaki pa ang kanyang kita kaysa kay Juan at walang pagkukunan ng ibang mga kita si Juan. Kaya hindi na dapat bigyan ng support itong si Maria. Mas malaki pa yung kanyang kita kaysa kay Juan. At maaari ring ikonsidera yung humingi ng support ay may kasalanan. Siya yung may kalaguyo, siya yung may kabit. Bakit siya hihingi ng support mula sa kanyang asawa? O kaya siya yung umaabuso sa asawa, siya ang nangbubugbog sa asawa, bakit siya bibigyan ng support? O kaya siya yung lumayas sa tahanan ng mag-asawa dahil sumama sa iba, sumama sa kanyang kabit. Bakit siya bibigyan ng support? O kaya meron siyang bagong kalibin. Yung kanyang bagong kalibin, siya naman yung nagbibigay ng financial supports at pangangailangan. Kaya depende talaga yung situation. At isa ring dahilan, ito ay kung merong kasunduan ng mag-asawa bago sila nagpakasal na hindi sila magbibigay ng support sa bawat isa sa kanila. Kaya sa nagtanong at sa ating mga viewers, sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa support. At kung meron din kayong mga katanungan, please isulat lang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.